tayo pinapapakinggan din kaya Radio Pilipinas, o Radio Philippines, sa ating live stream saan mang sulok ng ating mundo mga kaibigan. Samantala sa pagkakataon na ito mga kaibigan, makakapanayam natin katulad ng binabanggit natin kaninang umaga sa ating programang Primera Balita, makakapanayam natin yung Comelec officer ng Maguindanao, kasamang Jomar Abdul ngayon diyan sa kanyang kinaroroonan. Papasukin natin si kasamang Jomar. Kasamang Jomar, good morning. Thunder Radio Live Reports. Kasamang Jomar. Magandang umaga. Kasamang Spark, tayo nga po ay nandirito sa opisina ng ating po namang Comelec dito po sa bayan ng Pleasant Parang. Kaharap natin ngayon kasamang Spark si Ma'am Mary Ann Marohomsar, ang ating po namang Election Officer 3 dito po naman sa ating bayan ng Parang, Maguindanao. At ibibigay ko na yung telepono sa kanya kasamang Spark. Nang sa ganon ay makapanayam natin siya one-on-one interview dito sa ating programang Tombok Diretso. Magandang umaga po, ma'am. Yes, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am, good morning po. Si Spark Sasi po sa programang Tombok Diretso. Kumustahin namin, ma'am? Yung lagay ng ating Comelec office dyan sa Maguindanao, ma'am. Yes, so far sir, at 8 p.m., wala pa po namang nagpa-fine dito ng candidacy at saka wala pa pong sa akin na may magpa-fine. So kami naman dito sa office namin, nandito lang kami from 8 p.m. to 5 p.m. So nag-start kanina, alas 8 kanina, ma'am. Ano po yung pagbubukas ng inyong opisina para sa lahat na maghahain ng kanilang certificate of candidacy? Tama po ba? Opo, ready kami po, kaso wala pang dumating. So maybe magmamasid pa yan, mag-isip-isip. So nandito lang naman kami sa opisina namin from October 1 to October 8. Ayun. 8 a.m. to 5 p.m. po. Okay. Ma'am, kumusta natin yung seguridad? Meron ba tayong mga pinadala ng mga personnel, yung ating mga kapulisan para po magbantay sa seguridad ng ating tanggapan? Yes po sir, masigasig po ang ating mga partners from AFP and PNP. Handang-handa na din po sila. Meron na din po kaming mga security plans for this activity. Ito ma'am, madalas mangyari ito kapag panahon ng filing po ng COC, ina-allowed po ba dyan sa harap o dyan mismo sa harap ng tanggapan ng Comelec yung pagdadala o paghahakot ng mga supporters ng ating mga politiko kung sakali lang po na mayroong maghakot, ina-allowed po ba na mag-ipon-ipon sa harap po ng Comelec sa ating tanggapan, ma'am? Okay po sir, regarding that hindi po namin ina-allowed yung mga supporters na magpunta dito sa loob ng opisina. Kasi meron silang portion na pag-anuhan na namin yan, na yung mga supporters nasa baba lang. Kasi nandito ako sa second floor ng Iranon Palace sa Municipality of Parang. So ang ina-allowed lang namin are the candidates to file and then yung family, mahaba na yun or mataas na yung 3 miyembro ng pamilya na sasama. Kasi magpa-file lang naman. At least sa paglabas nila ng opisina ko po, pwede naman nila yung mapasalamatan yung mga supporters nila. Pero nasa lobby, nasa baba ng building po. Okay, ayun. So, okay lang naman na magdala ng supporters pero sa baba at hindi po papasok mismo sa office ng Comelec? Yes po, sir. Kasi normal yan na magbigay ng suporta sa kanilang mapiling kandidato. So, hindi naman natin yun hawak yung nila. So, at least meron kaming plan na doon lang sila dapat. Ang papasok lang, yung magpa-file at sasama yung family na sasama sa kanila sa pag-file. Okay. Walang supporters. Wala po talagang supporters. Okay, ayun. Maganda yung flow ng natin, filing. Opo. Okay, ayun. So malinaw yan, ma'am. Yung pagdadala po ng bodyguard, pwede po magdala ng bodyguard kahit isa lang dyan sa loob. Secure po ang ating area, sir. Kasi meron na tayong mga personnel from EFP at saka PNP. So sa pag-akyat pa lang nila, secure na po sila. Ayun.
Okay. So, malinaw ma'am na hindi naman siguro kailangan pa magbitbit ng security guard na isang batalyon para lang po mabantayan. Yes, Opo. Opo, sir. Kasi isa yan sa pinaka malaking ano natin na safety lahat. So, beforehand, nag-meeting na yung may security plan na yung COMELEC, AFP, at saka PNP. Okay. Nang sa ganun din ma'am, kasi ma'am, kapag minsan yung isang politiko yung nagbitbit pa ng mga bodyguard, minsan nakakadagdag pa ng gulo. Tama po ba? Yes po, sir. Oo. Dito sa parang ko, ina-assure ko po yan na yung ating filer, safety po siya. Kasi sa pag-akyat pa lang, sa pag-ano pa lang, may mga na kami, may mga securities from AFP and PNP. Ayan. Ma'am, matanong ko lang man, ilang kayo ng mga na mga officers kasamahan mo diyan sa tanggapan na mag-a-assist sa ating mga politiko at mga political aspirant na magpapile ng kanilang certificate of candidacy? Okay po, mayroon akong 6 na staff po dito para mag-assist sa ating mga filers. Ayun, okay. So, kayang-kaya, no, ma'am, yung pagtanggap. Yes po. Oo. Ma'am, kumustahin ko naman. Napaghandaan na po yan, sir. Napaghandaan na natin Talaga yan. naman. Diyan naman tayo believe, ma'am, kasi alam naman natin, yung Maguindanao, medyo ang seguridad talaga napakahigpit. Ano po? Yes, kaya lang dyan tayo mag-focus po. Opo, ayan. Ma'am, maiba tayo kasi kahapon, tama po ba kahapon, ang last registration, voters registration. Kumusta naman po yung pagdagsaan ng ating mga botante dyan? Hindi po ba tayo nagkaroon ng problema? Siyempre, inaasahan na natin yan, ini-expect na namin yan. So, meron din kaming yung kasabihan na prevention is better than cure. So, na-anticipate na namin na may darating na ganun kadaming registrants. Pero hindi na po namin hawak yung oras na umabot na po tayo sa na hindi na makikater lahat. So, peaceful naman na natapos namin, alhamdulillah, yung last day of registration dito sa parang Maguindanao del Norte. Ayun. So, ito kasi, ma'am, yung ating mahirap sa ating mga Pilipino, ma'am, kung pagkahaba-haba ng binigay na oras at panahon ng COMELEC, kung saan pa talaga sa last and final hour pa ng pagpapares, doon pa talaga magsisiksikan. Ano po? Yes po, sir. Kailangan sana, mawala yung mga ganyan na mentality. Yun talaga ang ko ba na bakit isang taon po kaming nananawagan sa mga Facebook namin, sa radio, sa mga kakilalang natin na please paano na kayo, huwag ninyong hintayin yung huling araw kasi talagang magkasakitan, magtutulakan, pero andun pa rin, sir. Ewan ko kung ano ang last day of registration at doon kikiligin na ang ating mga registrant. Kaya nga, opo. Yun yung malungkot yung malungkot, ma'am, sa kaisipan at pag-uugali ng ating mga kapwa Pilipino pagdating sa ganyan. Ano po. Anyway, mabago tayo, ma'am. Doon naman sa ating mga magpapile ng COC ngayong araw. Ano po? May paalala po ba kayo sa ating mga aspirant na magpapile ng COC maging sa kanilang mga supporters? Yes po, sir. Para po sa ating mga yung naghahangad na tatakbo bilang mayor, vice mayor, SB, sana po i-follow lang natin yung rules kung ano yung nasa natin sa filing. Huwag magdala ng maraming mga what is this, yung bodyguard, kasi mga supporters lalo na. Isa yan sa nagpapagulo. Tama po. Ipapakita natin na kung ihalal tayo yung maging model ng peace, di ba ba? Tama kasi yun po. ang kailangan natin kailangan maging natin, lalo na yung isang munisipyo, tayo yung maging model. Paano natin gampanan yung mga tao, yung sa kanila na kailangan na sa takbo ng ngayon na napakagulo, wag nating dagdagan. At sana po, manawagan din ako sa kanila na wala sanang gulo. Yung parang pupunta lang dito sa opisina namin para mag-file lang ng candidacy. At sana po yung mga bit-bit nilang COC, kumplito na din ang requirements. Anyway, alam na nila yan, sir. So, para tuloy-tuloy yung natin, papafile. Okay, ayun. So, malinaw, ma'am. Ano po? Ang isa rin sa mga panawagan, ma'am, lalo sa mga politiko natin na mag-file din na mas maaga kasi minsan may mga sablay, doon sa pag-fill up para maagad maayos.
Meron na namang tulad na yan na last hour, last minute, para dramatic entrance. Pero kung ako sa kanila, the early, the better. Kasi pag may mga kulang sa ano nila, maagapan pa natin. Yun, opo. Ma'am, klaruhin ko lang po kasi may nag-question pa rin dito, nagtatanong, ano po yung stamp po, ano po, yun po sa BIR galing, isa lang po talaga ang kailangan. Yes po, sir. Isa lang po ang kailangan sa documentary stamp. Nagkakahalaga ng 30 pesos. Yung succeeding pages po, isusulat lang natin yung documentary number doon sa ano na, kasi hindi po pwede na kada page ng ano kukuha sila ng isang documentary stamp at hindi po. Kasi kailangan pareho lahat yan ng documentary numbers. Okay. So, pages ng ating COC. Isa lang po talaga na worth 30 pesos. Ayun, malinaw po yan. So ma'am, yung mayroong stamp na original, ng documentary stamp, saan po mapupunta yan, yung page na yan? Doon po sa ano yan, isasubmit yan sa Law Department sa main office sa Commission on Elections in Camuros, Manila po. Okay, ayun. So ang tatanggapin ng COMELEC office, ilang kopya po? 5 pieces po, sir. 5 yan pieces? Po mayroon na po silang fine copy dyan. Okay, so Sa ibig 5 pieces po, may fine copy na sila dyan. Okay, so ang kailangan ng politiko pala ay 7. Yes po. At saka kung may party sila, sir, ganun din yung ano nila, yung kona nila, original dapat, at pati yung specimen original yung nagpirma. Hindi po pwede scan. Okay, ayun ma'am. Ma'am, mayroong katanungan lang, siguro magiging teknikalidad din ito. Ano po? Halimbawa po, ang isang politiko ay nakapag-file po ng kanyang COC, subalit ang nakalagay po ay independent. Pero sa mga susunod na araw ay bigla siyang kinuha ng isang partido. Ano po magiging sistema doon? Yes po, sir. Pwede pa rin natin maipahabol yung ano kasi kailangan sa period ng October 1 to 8, kung may mag-withdraw, doon na yan tapos papalitan, pwede pa rin po yun, sir. Okay, so ihahabol na lang yung kinakailangan dokumento kung ikaw ay nakuha. Pwede pa naman po, sir. Okay, pero yun ma'am, ay wala nang extension. Ano po, hanggang pitsa 8 na lang? Wala na pong extension. Until ano lang po talaga, October 8, from 8 a.m. to 5 p.m. Ayun, okay. So mapunta naman tayo ma'am sa araw kasi may tatamaan yata tayo ma'am na Sunday at Saturday. Tama po ba? Yes, inclusive po. Inclusive Saturday and Sunday. Ayun. Inclusive. Oho, so tuloy-tuloy po 'yan. Okay, so walang tigil po 'yan at Sabado-Linggo. Po, sir. Magtatrabaho po ang inyong tanggapan. Aba, talaga naman sana mabigyan ng mas mabigyan ng mas magandang suporta yung ating mga taga-COMELEC diyan nang sa ganun kahit pang merienda na lang. Ayan. Sige. Kasi trabaho natin ito. Kaya naman Pero okay lang. The public service and we are public servants. Ayun, wag lang manggaling sa politiko, ma'am, ha? Ay, wag, sir. Ito talaga. Sige, ma'am, ha? Magdala ng ipakain natin doon sa mga supporters. Ayun. Sige, ayan, ma'am. So, huling mensahe niyo po, ma'am, at baka may nais kayong pasalamatan. Nasa inyo pa yung pagkakataon. Okay po. Para po sa naghahangad na magpa-file ng kanilang mga candidacies, huwag niyo pong hintayin ang huling araw ng pag-file para kung merong mga kulang or meron pa tayong pwedeng ayusin, maaayos natin bago mag-close ang ating filing of COC. Ayun, sige. Ma'am, maraming salamat po sa oras at pagkakataon na ibinigay nyo sa aming himpilan para naman po mapakinggan kayo at makahingi kami ng impormasyon dyan sa inyong tanggapan sa COMELEC Maguindanao, ma'am. Ma'am, maraming salamat at mabuhay po kayo. Ingat po parati. Yes, sir. Maraming salamat din po. Okay, kasamang Jumar. Maraming salamat kasamang Spark. Yun nga po yung tinig ni Ma'am Mary Ann A. Marahumsar, ang ating pong Election Officer 3 dito po sa ating Commission on Election dito po sa opisina po ng ating municipality ng bayan ng Pleasant Parang. Nabanggit kanina ni Ma'am Mary Ann kasamang Spark, kasi itong opisina po natin dito po sa ating bagong Iranon Palace, ito po ay nai-open noong, kung matatandaan mo kasamang SPAC, nung tayo ay nakapag-ulat din, noong August 18 ay ang kauna-unahang pong
pag-cutting ribbon, no, pag-turnover. At dito na punta at nag-office yung ating pong municipal mayor, kasama na yung kanyang mga sanggunian, yung lahat ng opisina po noong dating old municipality, pati na yung ating commission and election ay dito na nailipat sa tinatawag nating Eranon Palace. Napakagandang municipality ito kasamang Spark. Dahil first class municipality ito. Dito po naman sa ating Eranon Corridor. Ang Eranon Corridor kasamang Spark, ito ay para sa kaalaman ng ating lahat. Ito po ay 5 municipality na kinabibilangan nga ng bayan ng Parang, Barira, Buldon, Matanog at Sultan Mastura. So nagkaisa-isa itong mga municipalidad na ito kasamang Spark at tinawag itong Eranon Corridor. At pinangungunahan nga ng bayan ng Parang sa katauhan ng ating butihing mayor dito, si Mayor Kahar Ibay, na siya namang muling tatakbo sa pagka-mayor ngayong halalan 2025. Okay, ayun. So, kumusta muna yung panahon dyan kasamang Jomar? Panahon dito kasamang Spark, medyo maayos-ayos naman. Napakaganda yung sikat ng haring araw kanina. Yung sinag naman nakita natin na talagang maganda. Hindi tayo naapektuhan nung si Bagyong Julian. Yung bagyo natin ngayon, no? Nung tawag ng pangalan ng bagyo Bagyong Julian, kasama Jomar, Julian. Oo, si Bagyong Julian. Yan ay nandiyan sa may Babuyan Group of Islands na siya at posibleng lalabas. Pero dito sa atin sa Mindanao ay maganda po yung sikat ng ating haring araw. Okay, ayun. So kasamang Jomar, as of 8 AM kanina hanggang ngayon, 9-7, wala pa rin? Sa ngayon, wala pa rin tayong nakikita dito ng mga kandidato, aspiring candidates natin na magpa-file ng kanilang COC dahil kanina nasa labas tayo. Dahil nasa second floor ito kasamang Spark, yung opisina po naman ng ating Commission on Election dito sa Bayan ng Parang, nasa second floor ito. Pagdating mo sa first floor, o umakyat ka lang, dito mo na madadatnan yung ating opisina ng Commission on Election at makikita din sa labas pa lang, nandoon yung mapa ng ating buong sakop po ng Bayan ng Parang, 25 barangays ito. May mapa doon sa gilid at nakalagay. Makikita mo din yung ating mga personnel ng Philippine Marines. Nandiyan yung ating presensya din ng ating Philippine Police o yung PNP natin. Nandyan po sa labas ng ating opisina ng ating Comelec. Okay. Kasamang Jomar, nasa ilan ba yung personnel na nakatalaga dyan ngayon? Hindi tayo nagkakamali kasamang Spark, yung ating kapulisan dito, meron tayong nakitang nasa 8-10 na mga personnel ng ating PNP. Then doon naman sa ating Philippine Marines ay, excuse me, yung ating Philippine Marines ay nandoon yung kanila po namang sasakyan sa labas, yung KM, di tayo nagkakamali, tawag noon ay yun po, no? Yung military truck natin nandoon sa labas. Isa ito, pero kompleto ito, punong-puno ito ng personalidad ng ating Philippine Marines. Then meron silang mga personal din dito sa ating loob ng ating Commission and Election. Ito ay nasa mga 4 na mga personalidad kasamang Spark. Okay, naispatan mo ba yung bagong hippie natin dyan kasamang Jomar? Sa ngayon, kasamang Spark, hindi tayo nandito pa tayo sa opisina ng ating Commission on Election. Pero sabi niya sa akin, magkikita lang tayo bukas dyan sa opisina ng Comelec. Pero sa ngayon, ay kasi nandito ako sa loob, baka nandyan siya sa labas ngayon kasamang Spark. Okay, sige. Maraming salamat kasamang Jomar sa update dyan sa Comelec, sa Parang Maguindanao kasamang Jomar. At ingat dyan parati kasamang Jomar. Oo, mag-iingat tayo kasamang Spark at siguro kung magkakainitan na makakasot na tayo nito ng bulletproof at saka Kevlar kasamang Spark. Pero sa ngayon po man ay wala pa naman tayong nakikita na nagkakainitan na. Pero sana nga, sabi nga ng ating butihing election officers 3 na maging matiwasay, maging maganda. Sana. Yung pag-file pa lang ng unang araw ng ating Certificate of Candidacy. Okay. So mula dito sa opisina mismo ni Ma'am Mary Ann Marhomsar, yung ating po namang Election 3, dito po naman sa Bayan ng Parang para sa programang Tumbok Diretso. Ako si Jomar Abdul para sa mga balitang bago at mabilis. Thunder News, Philippines. Thunder Radio Live Reports. Tumbok Diretso! Tumbok Diretso! Maraming salamat si kasamang Jomar Abdul yan sa tanggapan ng Comelec sa Parang Maguindanao at kasama si Ma'am Mary Ann Murhubskar. Ano po?
Yung tumatayong Comelec Officer 3 ng Maguindanao mga kaibigan. Napakabait si Mama Mary Ann Ayan. Maraming salamat Mama at ingat po tayo parati dyan. At mula ngayon, araw na to hanggang sa mga susunod, sa panahon ng halalan ay maaring makapanayam ka pa rin namin. Para naman lang sa ganun ay makahingi pa rin tayo ng update sa ating mga kababayan dyan sa Maguindanao mga kaibigan. Maraming salamat po. Tumbok Diretso! Tumbok Diretso!